Hi mga ka-Twin Bakers! Samahan nyo kami mag-deliver ng 2-tier full fondant cake for today's vlog. So yan, fast forward na nga tayo dito. Naka-first coating na nga ako dito ng chocolate ganache. Then, kalalabas lang nito galing sa chiller. So yan, nagpahid ako ulit dito ng chocolate ganache kasi hindi pa nga siya medyo makinis. So ito nga pala yung magiging top tier ng 2-tier cake. Ang size ito ay 6x5 pero umaabot na to ng 6x6 inches. So yung base ng cake dito ay moist chocolate. Then, ito naman yung magiging bottom tier. Ang size ito ay 8x6 inches. Medyo napakinis ko na nga to, kaya hindi na ako maglalagay ulit dito ng chocolate ganache. Then, tinrim ko nga lang yung excess sa chocolate ganache dun banda sa itaas. Tinrim ko lang siya gamit ang precision knife para maging sharp edge yung magiging kalabasan nito. So, yung ratio nga pala na ginamit dito sa chocolate ganache ay 5:1. Bali, nakagamit ako dito ng 2 kilo ng chocolate plus 2 pack ng all-purpose cream. Pero hindi ko naman naubos lagay yung 2 kilo ng chocolate dito. Bali, may mga sobra pa, siguro around nasa half kilo. So, yung chocolate brand na ginamit ko dyan ay Beryl's Dark Chocolate Compound. So, ginawa nga namin to bandang tanghali. Sobrang init ka na mga oras na yan. Kaya mayat-mayat ko sila nilalagay sa chiller. Nung okay na ako sa pagpapakinis, nagpahid na ako dito ng shortening bago ko balutan ng fondant. So, yung ginamit nga pala namin dito ni Vera na fondant ay EMF ni Chef Emily. Then, on the spot ata to ni Vera ginawa. Siya na din nag-color ng fondant dito. So, nag-decide na nga lang ako dito na pasaklob method ko siya ilalagay. Dati kasi pinapractice ko yung paneling method. Alam niyo ba, sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng confident na magbalot ng fondant using EMF. Dati kasi sobrang struggle kami magbalot ng fondant using EMF. Same experience din dun sa kasabay kong nag-workshop kay Chef Emily. Until nag-open siya kay Chef Ron na bakit ganito, nagmumoist. Yun pala, may mali kaming nailista. Yan, mga napapala ng hindi nakikinig na mabuti. Hanggang sa sinubukan namin ulit gumawa ng fondant ni Chef Emily. Doon na namin na-master yung tamang paggawa ng fondant niya. Then, grabe guys, hindi man lang siya nag-moist kahit na kalalabas lang nito galing sa chiller. Tas walang ka-struggle sa pagbabalot ko dito ng fondant. Kasi yung consistency or yung texture ng fondant dito, sobrang daling i-manage. Alam mo yun, kahit na, siguro kahit panipisin pa to, hindi to mapupunit. Which is, ayun yung gusto mangyari ni Chef Emily, na dapat manipis lang yung pagkakabalot ng fondant. Walang ka-elephant skin. Wala na kami ibang nilagay dito habang binabalot. As in, hindi ka talaga masa-stress. Kaya masasabi kong sobrang worth it ng pag-avail namin ng workshop ni Chef Emily. Kaya kung may mga schedule siya dyan sa mga lugar nyo, i-grab nyo na, workshop na kayo sa kanya. Paniguradong hindi kayo magsisisi. So yan, dito naman sa top tier, ibang fondant naman yung ginamit namin dito ni Vera. Since color black nga yung top tier dito, gumamit kami dito ni Vera ng DLA fondant na color black. So medyo tinimpla pa nga to ni Vera sa cornstarch kasi sobrang sticky niya. Sabi ko nga sa kanya, wag niyang pasobrahan kasi ang bilis niya mag-dry. Which is, naging contrast naman yung experience ko dito sa pagbabalot ng fondant. Pasalamat nga ako kasi dark color siya, hindi nakikita yung chismis. Meron pa nga to actually na mga butas-butas kasi nga medyo nag-dry na nga yung fondant dito. Pero thankful kasi hindi naman halata. Sa mga nagbabalak dyan na gumawa ng fondant cake, una-una para hindi kayo ma-stress sa paggawa, pumili kayo ng ingredients na hindi kayo mas-stress gamitin. Humanap kayo ng magandang i-manage at hindi madaling mapunit. Before ng EMF, ang ginagamit talaga namin ni Vera sa pagbabalot ng fondant ay DLA na brand. Kaso parang nagpalit ata sila ng ingredients. Nahirapan akong i-manage siya. Kaya thank you Chef Emily sa pag-introduce sa amin ng EMF. Laking tulong to sa mga baker na tulad namin. Dito nga gumamit ako ng smoother para mapakinis yung cake. So may separate nga pala to na cake board dito sa ilalim. Hindi lang nakikita. After niya naglagay na ako dito ng center dowel. Binaon ko yan hanggang cake drum. Then saka ko ipinatong itong top tier. Yung order nga pala ng cake na to ay repeat customer namin from Kalinog, Iloilo. Then kami din yung magde-deliver nito sa venue. Last year nakapag-order din sila sa amin. 1 tier naman yun na full fondant din. At buti naman nagustuhan nila kaya napa-order ulit sila sa amin. So ito nga pala yung inspo design na pinasa sa amin ni ma'am para sa first birthday ni Baby Triumph. Medyo nag-worry pa nga dito si Vera, baka daw ako matunaw yung chocolate sa loob ng fondant. Kasi sobrang init nga ng time na yun. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi yan matutunaw. Kaya thank you Lord kasi sobrang stable naman ng cake pag abot do sa venue. Then after ko nga lagyan ng fondant yung cake drum, nag-start na ako dito maglagay ng mga details. Piniperd yan ni Vera, so ako maglalagay na lang dito sa cake. Buti na lang walang kasabayan yung cake na to habang ginagawa namin. Then yung checkered nga pala dito, printed lang to, tapos silagyan lang namin ng fondant dun sa likod. At dinikit lang din gamit ang edible glue. Same din yung ginawa ko sa ibang details dito sa cake. Dinikit ko lang sila gamit ang edible glue. Medyo nag-struggle lang ako dito banda sa apoy niya, dito sa bottom tier. Di kasi medyo dumidikit yung photo paper. Then itong loop niya, ewan ko kung loop ba tawag dito. Made of EMF din ito. Pero tingnan nyo naman,
sobrang tigas niya. On the spot niya din to ginawa pero sobrang bilis ito mag-set. Then dito naman sa mga toy card, chocolate naman yung nilagay ko para dumikit sila. At ito na nga yung final output. Achieve din ba doon sa inspo design ni ma'am? Thank you so much ma'am kasi kami yung napili mong gumawa ng first birthday cake ni Baby Triumph. Datingan namin sa venue, sobrang bongga ng pagkaka-setup. Ang sarap sa mata ng pagkaka-design. Bagay na bagay yung ginawa naming cake dito. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.